Sa video na to, ililista natin ang 4 na pinaka-iconic at pinakamatibay na taxi sa Pilipinas. Number 4, Isuzu Crosswind. Ang Crosswind ay pagmamayari ng isa sa mga longest running car makers, ang Isuzu. Katulad ng karibal nito, ang Toyota Revo. Ito ay pangunahing binuo para sa Indonesian market at minodify upang umangkop sa panlasa ng mga Pilipino. Huminto ang produksyon ng Crosswind dahil sa updated na patakaran ng gobyerno. Talagang mamimiss ng malawak na fanbase, consumers, OFW hanggang sa mga shuttle operator ang Crosswind. Ang Crosswind taxi ay may eksklusibong variant tulad ng Sportivo. Ang mga sasakyang X-Taxi ay hindi recommended kung bibili ka ng second hand na sasakyan. Kung bibili ka ng second hand, ang rekomendado ay mga pribadong kotse na ginamit ng maingat. Sa pagkakaroon ng isang simpleng mekanismo sa makina, ang pagpapanatili ng sasakyang ito ay madali sa sinumang mekaniko. Ang mga parts nito ay maaaring mabili kahit saan. Kung bibili ka ng used Crosswind katulad ng anumang diesel na sasakyan, suriin ang tailpipe nito para sa anumang itim na usok. Ang kadalasang problema din ng sasakyang ito ay ang water pump at ang radiator. Ang isang pangunahing bentahe ng Crosswind ay ang diesel engine na 4JA1 2.5 liters na may 81 horsepower. Oo, wala itong anumang teknolohiya ng CRDI, ngunit kung gumagamit ka ng sasakyang ito upang makahakot lamang ng mga pasahero sa daan, sobrang reliable nito. Ang Crosswind ay nakasaksi na ng maraming mga kaganapan sa Pilipinas at hindi natinag sa pagsubok ng panahon. Dinala nito ang maraming mga pamilya at mga commuters nang ligtas sa kanilang mga patutunguhan. Number 3, Hyundai Accent. Ang Hyundai Asia ay nangangailangan ng isang budget sedan noong 2005, kaya nagpasya silang idagdag ang Accent line noong 2006. Kung ang direktang mga karibal nito ay sikat sa private car market, nakakita ang Accent ng sarili nitong market at consumers, ang taxi at fleet car market. Ang mga operator ng taxi at fleet ay nagkaroon ng pagkakataong bilhin ang mga ito hanggang 2010 at pinalitan ito ng RB Accent ng sumunod na taon na may diesel engine. Kung bibili ka ng second hand nito, suriin ng mabuti ang unit kung naging X-Taxi ito at i-check mo din ang turbo dahil kung matagal na ang sasakyan, malamang defective na ang turbo nito. Ang maintenance ng Accent ay hindi masakit sa pitaka. Gayunpaman, bantayan ang makina kung may naririnig ka ng kakaiba. Batay sa aming panayam sa mga driver ng taxi dati, maaasahan talaga ang sasakyang ito sa daan. Simple ang salitang naglalarawan sa style ng Accent. Makikita natin ang harap na bahagi na may malapad na headlights. May line din ito na dumadaloy papunta sa linya ng hood at napapagitnaan ng isang grill na kaakit-akit. Ang interior kung saan ang mga materyales na ginamit ay may mataas na kalidad ay maaari mong mapagkamalan na ginawa sa Euro. Ang suspension din nito ay stable. Ang Accent ay napatunayan na isang reliable partner ng mga driver ng taxi at mga tagapamahala ng fleet dahil sa tipid na diesel engine nito. Number 2, Toyota Vios. Ang Vios ay isang pang-araw-araw na commuter car. Sabi nga nila ang sasakyang ito ay pangkaraniwan na. Walang sakit sa ulong maintenance, disenteng pagkonsumo ng gasolina, komportable sa long drive at makukuha mo din ito sa tamang presyo. Ito ang kotse na umangkop sa benchmark ng mga top sedans. Makikita ito sa Timog Silangang Asya, Taiwan at China. Ang Vios ay napatunayan na isa sa pinakamalakas bumenta sa kabila ng bagong pangalan at kompetisyon na dinala ng pinakamalapit na karibal, ang Honda City. Natalo nito ang City sa palakasan ng benta noong 2003 at naging pinakamabentang sasakyan nito ng Toyota sa Pilipinas noong 2005. Sa labas, ang Vios ay inangkop mula sa Toyota Platts. Maaaring hindi nagtataglay ng maangas na style, ngunit nagbibigay ito ng isang matikas na itsura na tatapat na sa mga VIP. Dalawang engine nito ang makikita para sa merkado ng Pilipinas. Ang 1298cc 2NZ FE na nagtutulak sa mga variant ng J at E at ang 1497cc 1NZ FE na nagpapatakbo ng G variant. Ang parehong mga makina ay may variable valve timing technology o VVTi. Ang 1.3 variants ay mayroong 84 horsepower habang ang 1.5 variants ay nagdadala ng 107 horsepower. Sa una, dalawang variant lamang ang magagamit, ang E at G. Noong huling bahagi ng 2005, ang J variant ay idinagdag habang ang isang facelift ay isinagawa sa natitirang mga variants. Noong 2007, isang limited edition na tinatawag na
S ang ipinakilala sa merkado na may iba't ibang mga hanay na mga gulong at ilang mga body kits. Sa pagtaas ng presyo ng mga malalaking kapatid nito, ang Corolla Altis, napatunayan ng kumpanya na nag-hit na talaga ang Vios dahil naging bestseller car nila ito. Mula sa mga pribadong may-ari hanggang sa mga driver ng taxi, patok na patok ang Toyota Vios. Number 1, Tamaraw FX. Maraming pangalan nito at sikat sa buong mundo. Ngunit dito sa Pilipinas, hanggang ngayon, nagtataglay ito ng isang espesyal na lugar para sa maraming mga Pinoy. Maririnig pa lang ang pangalan nito, ang Toyota Tamaraw FX, ay nagfa-flashback na ang maraming mga alaala ng isang panahon kung saan simple pa ang pamumuhay ng Pilipinas. Wala masyadong advanced technology ang mga sasakyan at maaaring sabihin na mga panahon ito na mas masaya. Ang Toyota Tamaraw ay pumasok dito sa Pilipinas noong Disyembre 1976 na mas maaga ng maraming buwan kaysa sa paglabas nito noong Hunyo 1977 sa Philippine car market. Kaya't sa pasimula ng Japanese designer na si Osamu Ota at ang prototype nito mula sa salitang Indonesian, Kijang, ang Tamaraw design ay naging isang iconic na sasakyan ng Pinoy. Ipinangalan nito sa species ng buffalo na makikita sa Mindoro, Philippines, Tamaraw. Ngunit higit pa rito, ito ay praktikal na naging isang simbolo ng pagbiyahe para sa maraming Pilipino. Ang Tamaraw ay muling nabuhay bilang isang cargo van at isang tagumpay para sa Toyota. Makalipas ang 2 taon, isang bersyon ng MPV na kilala bilang FX ang ipinanganak na humantong sa sarili nitong segment, ang AUV. Ang terminong FX ay naging isang kolokyal na salita na para sa isang utility shuttle na naghahatid ng mga tao. Ang mga kahalili nito ay naging blockbusters din sa kabila ng pagpasok ng Isuzu at Mitsubishi sa eksena nung late 90s. Anuman ang henerasyon, ang Tamaraw ang pinakamatatag na pampasaherong sasakyan sa lineup ng Toyota. Ang Hilux ay kasabayan nito. Ngunit noon, ang Tamaraw ay mas maraming space para sa mga pasahero at cargo. Sinundan din ng KF10 version ng Tamaraw ang pagsisimula ng jeepney o jeep, 2 hilera ng mga parallel bench na upuan. Nangangahulugan ito na hindi tulad ng isang pickup truck, ang Tamaraw ay maaaring protektahan ng isang karga mula sa labas nito. Sinundan nito ng isang mas malakas na bersyon noong 1981, ang Tamaraw FX na pampasahero noong 1993 at ang hindi gaanong boxy na Toyota Tamaraw o Revo noong 1997. Nang ang ikatlong generation ay inirelease noong 1993, isang bagong merkado para sa Tamaraw ang lumitaw. Sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan nito, ang Tamaraw ay meron na ngayong 3 mga hilera ng aircon. Ginawa ito para sa perpektong platform ng GT Express na ngayon ay kilala na bilang UV Express. Noong 1998, ipinakilala ng Toyota Philippines ang Tamaraw FX Revo o Toyota Revo. Tulad ng mga naunang bersyon nito, ang Toyota Tamaraw Revo o FX na ipinagbibili ay sobrang sumikat din. Mag-like at subscribe na for more contents na katulad nito. Meron din kaming mga products at merch. Yung links nasa description. Salamat sa panonood!